Duterte diehard supporters o DDS pinagbawalan na ng dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Grabe, delikado na talaga kasi. The lead defense lawyer of ex-Philippine President Duterte is confident he has a compelling argument for his client not to be put on trial by the International Criminal Court. But a lawyer representing the victims of Duterte's bloody drug war believes they have overwhelming evidence to secure a conviction. Some supporters of former President Rodrigo Duterte continue to gather outside of the prison facility of the International Criminal Court. The group appears to have heated appeal of the former president not to publicly discuss his crimes against humanity case over his deadly drug war. Rodrigo Duterte's lead counsel Nicholas Kaufman has told there was a compelling argument to throw out the ICC case before it even comes to trial. DDS, wag na kayong magsalita. Iyan ang bumungad sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng napakainit na issue na kinasasangkutan niya ngayon. Pero teka lang, bakit? Bakit ngayon pa? Bakit sa gitna ng kaliwat kanang sigawan ng suporta, biglang katahimikan ang gusto ng dating Pangulo? Ang sagot, mas malalim kaysa sa iniisip mo. Maraming DDS ang nagtatanong, di ba dapat ipaglaban siya, ipagtanggol? Bakit parang biglang nagkakaroon ng takot? Pero bago ka mag-isip ng kung ano-ano, alamin muna natin ang buong kwento dahil baka hindi lang ito simpleng pakiusap, baka ito ang hudyat ng isang mas malalim na panganib. Habang nagsasaya pa ang ilan sa birthday rally ni Digong sa tapat ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, isang mensahe ang bumalot ng katahimikan sa mga dumalo. Huwag na nating pag-usapan ng kaso, hayaan ang korte at mga abogado ang kumilos. Ang nagsabi, si VP Sara Duterte mismo matapos bisitahin ang kanyang ama, pero hindi lang ito basta simpleng legal advice. Ito ay isang babala. Bakit? Kasi habang abala ang mga supporter sa pagpapakita ng suporta, may ibang mata ang nakatingin. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Delikado na talaga. Hindi lang ito basta kaso sa barangay. Hindi ito simpleng he said, she said. Ito ay isang kaso sa International Criminal Court. Hindi basta-basta ang nakatayo rito. Isa itong international arena na may sariling proseso, sariling batas at sariling pamamaraang hindi basta pwedeng kalabanin ng sigaw o hashtag. Kaya tahimik si Digong, kaya ipinagbabawal niya ang pagsasalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niya isang maling salita, isang maling hakbang, pwede siyang tuluyang mapahamak. Pero bakit ngayon pa? Ngayon naglalabasan na ang abogadong nagsasabing illegal daw ang pagkakadetain sa kanya. Ngayon may mga anak siyang nagsampa ng writ of habeas corpus para siya ay may balik. Ngayon tumatagos na ang emosyon sa bawat panawagan ng hashtag bring him home. Bakit biglang pinatigil ang DDS? Simple lang, kasi hindi lang supporters ang nakikinig ngayon. Ang bawat live stream, bawat quote, bawat sigaw sa rally, lahat ito ebidensyang pwedeng gamitin laban sa dating Pangulo. Kahit ang simpleng pananaw ng isang DDS online, pwedeng baliktarin at gawing parte ng narrative ng ICC. Pero paano na ang suporta? Dito napakahusay ni Digong. Kahit bagamat sinabi niyang huwag magsalita tungkol sa kaso, hindi niya sinabing huwag magmahal. Kung gusto niyo magpakita ng suporta, huwag sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kaso. Gawin niyo ito sa tahimik pero matibay na paraan. Ito'y ayon kay VP Sara. Kung tutuusin, parang chess game ito. Tahimik pero bawat galaw may kahulugan. Ngunit narito ang tanong, laban pa rin ba ang DDS? Yan ang pinakamabigat na tanong ngayon kasi kung totoo ngang delikado na ang lahat ng galaw, kung totoo ang lahat ng salita ay binabaliktad, makikinig pa ang DDS o mas pipiliin nilang isugal ang lahat?
Hindi mo na kailangang sumagot ngayon, kaibigan. Pero isipin mo ito, kung mismo si Digong na ang nagsabing tumahimik na muna, baka oras na rin para tanungin ang sarili. Sino ba talaga ang mas nagmamahal sa kanya? Yung sumisigaw o yung sumusunod? Kahit mahirap, kahit masakit. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 53 verse 7. Hindi siya sumagot, ni tumutulman tulad ng tupa na dinadala sa patayan. Tahimik siyang tulad ng kordero habang ginugupitan ng balahibo. Hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Sa gitna ng ingay ng mundo, kaibigan, sigawan ng hustisya, pag-aalsa ng damdamin at kaliwat ka ng pagtatanggol, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo ng isang napakahalagang prinsipyo, ang katahimikan sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Siya ang may karapatang magsalita, ang may kakayang magpaliwanag, ang may lakas upang ipagtanggol ang sarili, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtitiwala niya sa kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos Ama, at sa katotohanan hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan ang liwanag. Ganito rin ang paalala ngayon, hindi lahat ng laban ay kailangang sigawan. Hindi lahat ng dusa ay kailangang ipaliwanag. Ang totoong takapagtanggol natin ay ang ating Panginoon Kristo. At sa mga panahong hindi natin maintindihan kung bakit tila tahimik ang langit, tandaan natin, kahit sa katahimikan, kumikilos ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami magtiwala sa inyong katarungan. Kapag kami ay tinutukso na sumigaw para sa aming sariling interes, paalalahanan niyo po kami na ikaw ang tunay na tagapagtanggol. Sa katahimikan, ikaw ay mas maririnig. Sa pagtalikod sa galit, mas lalong nagbibigay lulhati ang iyong pangalan. Tulungan niyo po kaming manindigan, hindi ayon sa ingay ng mundo, kundi ayon sa iyong halimbawa o aming Panginoon Diyos ng mapagkumbabang katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong patnubay sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus. At pinakita niyo po ang pag-ibig po ninyo na walang hanggan at kailanman ay hindi po namin ito mapapantayan. Ngunit salamat, Panginoon Diyos, sa grasyang ito. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At iligtas niyo po kami sa inyong pong muling pagdating. At tulungan niyo po kami na ikalat ang ebanghelyo ng katotohanan na ang aming Panginoon Hesus ay nabuhay, namatay, at nabuhay na muli para sa sangkatauhan. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.